Magandang araw guys. Meron tayong ito troubleshoot na umi-start kahit hindi pa pinipindot ang ating switch button. Ayan. Nandito tayo sa may ng ECU. Sakit. Yan nagdidikit siya. Ibig sabihin dikit yung dalawang wire, dapat ito magkahiwalay. Yung dalawang ito dapat ito ay kasi yung isa dito ay positive, yung isang blue ay negative, napunta sa switch ng ating starter. May contact siya kahit naka-off. Dito ay siguro ay mayroong nagdikit sa loob ng harness, kaya dapat ito ay natin i-bypass. Yan yung ECU nya, ECU computer box yan ang tawagin ng iba, ECU. Ayan. Sabi ng iba hindi tayo marunong gumawa pagka computer box na Basta't meron kang proper tools, pwede kang gumawa ng mga ganito. Kaya mong mag troubleshoot. Huwag ka mag-troubleshoot ng nakakabit ang ECU kasi baka pumutok yan. Kailangan lagi mong tatanggalin. Tingnan mo muna yung mga continuity niya kung okay. Yan. Kuha lang tayo ng gamit para kukuha tayong wire. Ibabaypasan natin yung harness niya kasi medyo may ground din siya. Ayan. Ganyan pag mga luma na yung motor, lumalabas na ang mga sira. Ito siguro may nagdikit sa loob ng harness, kaya ganyan. Ayan. Lagay na natin ang pang-bypass. Dapat maghiwalay itong dalawang linya. Ayan. So, muna tayo ng shrinkable tube. Ayos mo halaman, pe. Ayos mo halaman. Gawa muna tayo ng mga gamit. Dini, Trouble tube at saka extension wire para tayo ay makapaghinang. Yan, hinahanap ko pa yung extension wire. Yan, nakita ko na kung saan na naman pinagsusuksok. Yan, labas tayo ng extension para tayo ay nakahinang ang ginagawa, wag hindi yung naka-splice lang. Kailangan dito ay maganda ang kabit ng kuryente para maganda ang takbo. Yan. Lagi akong may shrinkable kasi mga pangit na ang tape ngayon, kahit sabihin mong may pangalan medyo piniki ng mga singkit. Singkit talaga naman. Mahihiling mamiki na produkto. Yan. Huwag na tayong magbabanggit ng mga pangalan ng brand. Dati ay
Hindi naman tayo babayaran ng mga yan. Yan. Ito. Ichiba ng gamit natin. Hindi pala dapat banggitin. Baka naman. Nasabi ko pala. Saka na tayo mag-ano pag binabayaran tayo nila. Magsabi ng kanilang pangalan. Ayan, hinihangin ko lang. Ganyan. Medyo maingay ang ating at may nagagawa sa kabila. May kasabay tayong gumagawa. Ayan. Kailangan pulido ang hinang. No. Okay. Ilagay ang shrinkable. Ayan. Tapos initin ang soldador para kumapit ang ating shrinkable. Ito yung soldador, pwede mo nang gamitin yan, hindi na lighter. Ayan. Ganyan lang. Okay. Tapos katapos nito itatry na nating ikabit dun sa dapat niyang kinilagyan. Yan ay color coding lang naman, kaya yun kung ano nasa ECU yun yung papunta dun sa color coding na andun sa kabilang dulo na ginagawa mo. Ganyan lang yan. Ganyan lang paghanap ng linya nito. Hindi naman mahirap yung ganito. Yan, sukatin. Mga ilan ang magagamit na haba para wala nang sobra. Grounded. Yan. Grounded na ano, nagsama yung Sa akin, wala-walang busina. brake. Busini man din. Kailangan talaga na Nakaka-grounded din yan. Nakakabit natin siya dyan. Kaya parang Yan na yung tinuro ko kanina. Ano yan? Para malaman natin kung okay talaga ito. Pala baka yun ay baka yun ay nag-overcharge eh. Pag madaling mabundin, nag-overcharge yun. Lahat yung busina, nawawala. Kaya nag-overcharge ka na. Tapos tingnan natin kung ano mangyayari pag nawala na yung grounded at ano pang lalabas na sakit. Ito ay wala pang lumalabas na error code ng mga ganito. Kasi hindi pa natin natatama yung wiring niya. Mamaya malalaman natin yan kung meron pang nalabas na sira. Kailangan lang ng tiyaga dito. Hindi pwedeng magpatalo dito sa ganitong sira lang. Ito ay ano lang, 1+1. Yan. Tinap na natin, pinutol na natin yung tumatakbo papuntang grounded. Yan. Okay. Medyo matagal na talaga itong ano na to, kaya ganito. Sisira na. Yan. Okay. Testing na kung ano ang lalabas.
Yan, wala na siyang grounded dito. Hindi na umiikot yung kanyang starter kahit hindi pa pinipindot yung ano. Kinakabit pa lang yung baterya, umiikot na agad ang starter. Yan. Okay. Test ng test kung ano. Saan pa may diferensya. Likod ko na pala nahagip. Wala na akong pwesto, masikip. Tatlong ano na nakaparking dito sa aking tagiliran, tatlong motor na to. Yung isa yari na. Hindi nang kunin ng may-ari. Yan. Test. Kailangan i-test muna kasi ECU to, hindi pwedeng masira ang ating ECU. Kailangan mag-iipag-ingatan mo yung ECU na masira. Kawawa yung may-ari pag ito ay nasira ang ECU. Ayan. Test kung nasaan ang sira. Kung ano pa yung diferensya. Hindi tayong magmamadali. Ang pagtitest po nito, kapag gamit nyo ay test light o anuman, o kailangan tanggalin nyo yung ECU para hindi madamay, kasi kung may short, nagtitest ka, lalong magkakaroon siya ng kargang kuryente, baka masira yung iyong ECU. Yan, tanggal po ang ECU natin. Kailangan nating hanapin yung diferensya ng wiring bago tayo magkabit ulit ng ano, pag nawala na yung mga may diferensyang linya. Yan ang tamang ano nito. Ang ECU nito ay nakatago sa may ulihan, kaya marami ka munang babaklasin bago mo matanggal yung ECU. Okay. Wag. Yung likod na pala nakuha. Ganyan talaga mag-test ng ano, talagang hindi ka iiwas sa mga galaw mo. Yan. Tingnan mabuti kung may error pa. Pindutin ang continuity dito sa may push button. Yan. Okay. Medyo talagang mahirap mag-ano ng ganito, nakatago yung mga naisunog, yung mga may grounded na wire. Yan. Kailangan lang hindi mainip. Okay. Nandun ako sa bandang unahan kaya hindi ako makita. Yan. Medyo meron tayong kinakalikot, hindi na natin na isunod yung camera. Medyo gipit dito sa ating lugar. Yan. Nahirap kasi hawak yung camera pag magkakalikot ka nito. Yan lang. Okay. Isiguraduhin lang natin dito sa may unahan kung wala siyang
Nawala na yung kanyang short. Tayong matakot na mag-test ng mag-test kasi libre naman yun. Para wag tayong maka-damage ng ECU. Yan. Test ulit. Yan yung ECU nya. Hindi tanggalin ulit natin. Check continuity ulit. Yan. Ako lalaro. Kakabit nyo lang doon sa sakit sa unahan. May ating isang ano ng tester. Yan. Yan natin ang continuity niya kung okay na, kung hindi na siya magkadikit. Okay. Okay naman siya. Yan. Medyo hindi na siya connected. Yan ay nilinisan natin ang mga kontak ng switch. Hindi ko nilang pinakita at madali namang maglinis ng kontak ng switch. Yan, kaya hindi niyo ako nakita kanina doon sa nakatagong ano yan. Inaklas ko yun sandali at aking nilinis ang kontak ng ating mga switch. Dinamay na bati natin yung maduduming ibang switch. Yan. Testing ulit. Yan ay nakasaksak sa kabilang dito. Sakit yung ating kabilang test probe. Yan. Sabihin okay ang kanyang kontak. Tumutunog ang ating continuity. Nagbabuzzer siya. Naghiwalay lang natin yung kaninang may grounded, isang live at isang ground, kasi ang dinadrive ng ECU papuntang ignition switch ay negative. Yan, negative trigger ang ating starter. Yan. Okay na. Medyo naayos lang natin dito sa mayunahan. Balik natin yung mga sakit. Hanggang ma-test natin na ito. Balik natin yung mga sakit niya para mapa-start natin. Kailangan lang talagang maingat sa pag-test. Kailangan mong tanggal ang iyong ECU. Huwag kayong mag-test ng ECU kasi magsisimula yan na mag-short ang ECU nyo. Yan lang laging natandaan. Laging tanggal ang ECU. Yan, kabit natin. I-test pala natin. Yan. Yan, kabitan natin. Pinukpok pa natin yung ECU para mawala yung mga dumi-dumi sa loob. Yan.
Okay. Medyo sinitsyon natin. Sinitsyon natin siya. Wala na siyang puntak sa starter agad. Yan. Dati kahit di ka nakasusi ay umig-start. Ayos. Kahit di nakasusi, hindi pa binipindot yung switch button, may start na agad. Magic. Yan ang magic. Yan ang kinakabit natin dito sa bandang unahan ng mga kontak niya dito. Yan. Okay. Ito ay temporary pa lang. Mamaya natin siya ipipinis. Tusok natin dito sa loob yung mga wire na yan na kailangan ay nakabalot ng tape para protection niya, para hindi siya magasgasan. Yan. Medyo madilim ang kuha natin. Ano tayo sa araw. Yan. Nitest natin dito kung okay yung ating mga switch. Yan. Okay, maya naman ay okay na. Madilim ang ating na against light tayo. Yan ang yan. Against the light ang ating camera. Yun, lumiwanag ulit. Yan. Medyo mahirap talaga nakaano sa araw. Okay. Ito yung sa my side stand naman ng ating medyo lumabas yung nung tinis natin, naglabas na error 19 nung nawala na yung ating grounded na wire. Ngayon naglabas naman siya ng error 19. Ang ibig sabihin ng error 19 ay side stand. Yan ang error 19. Ibig sabihin mayroon pa rin siyang diferensya dito. Ito ay marumi, loose contact ito dito, kaya kailangan natin linisin ng side stand. Meron lang itong dalawang allen wrench na maliit. Yan. Medyo nag-iba na yung ating kuha rito maliit. Hindi siya nakatama sa yan. Ito yung side stand switch. Yan. Kailangan lang natin siya linisin. Yan, lilinisin lang natin yan. Basta may lumabas na error 19 sa MIUI 125. Yan ang error 19. Yan. Okay. Yan na. Ating naikabit. At ayan. Na-start na natin. Okay. Umaandar na siya. Yan Okay. Yan umulikot na ang gulong. Yan. It's alive na, sabi ni Katropa Alib. It's alive. Ayan, nagtansak na. Nagtansak niya. Tansak sa sa mga YouTuber. Okay, thank you for watching.